ng lakas. Kaya po tayo nakalakas dahil dito po tayo. May lakas po tayo, nakakapagpuri po tayo sa Kanya. Salamat sa Panginoon. Hindi ko na po kakabatin sa pagkatayo po mga medyo mahaba-haba po natin po gawain. Basahin na lang po natin sa ating po bahay-bahay. Sabi po sa Kawikaan, 11, 24 hanggang 27. O sa Proverbs chapter 11, verse 24 to 27. Sabi po doon, nangako ang Diyos sa atin na pag tayo po o ang taong mapagbigay ay payayamanin ng Diyos. Gusto po ba natin yun? Ang taong mapagbigay, pinagpapala lalo na natin ang Panginoon. Bakit po? Ang Diyos po natin pinaglilingkuran ay Diyos na mapagbigay. Marami pong mga bagay na hindi po kaya mabili ng salapi, na hindi po kaya maibigay kahit tayo po ay may pinag-aralan o kahit tayo po ay mayaman. Diyos lamang po ang kaya magbigay po nito. Diyos lamang po ang kaya magpulong po nito. Di po ba napakabuti at tunay po mapagbigay ang Diyos. At bilang mga anak niya, karapat-dapat din po tayo magbigay. Magbigay po ng ating pong lakas, magbigay ng ating labis na papuri, magbigay ng labis na pagsamba, at higit sa lahat, magbigay ng lahat ng mga pinagkakatiwala din niya sa atin. Tayo po ay magbigay, magbalik sa ating pong Panginoon. Tayo po lahat ay po, hawakan po natin ating mga kaloob, tayo po kayo. Panginoon, maraming salamat po, Diyos. Tunay po mamuli ka. Tunay po mapagbigay ka, O Diyos. Ikaw, Lord, ang aming pagpilihan. Ikaw po, Panginoon, ang nagbibigay sa amin ng lakas, Panginoon, upang sundan ang iyong yapak, Panginoon Diyos. Salamat sa buhay ng iyong mga anak sa umaga nito. God, narito po kami muli. Magbabalik po kami ng bahagi, Panginoon Diyos, sa mga pinagkatiwala mo sa amin. Dalati po, O Diyos, na pagpalali mo ang bawat kamay na magkakaloob sa iyong gawain. Lord, pagpalali din ang mga salapi nito upang magamit mo po sa ikalalawak ng iyong gawain. Maraming salamat. Ikaw po ang kumilos. Ikaw po ang patuloy na magpala. Magbigay ng lakas, Panginoon. Magbigay ng kasiyahan, kapayapaan sa bawat anak mo na narito. Purihin ka dahil sa pangalan ni Jesus. Amen. Sigurado pong natutuwa si Lord. Nandito po yung ating pong mga kapatid na matagal po natin hindi nakasama na. Kung kami po ay natutuwa, lalo po yung mga angels na tawag natin dito at ang ating Panginoon pong mga kapatid. Bigyan po natin ang palakpak sa palakpak si Lord. At umaga, bigyan po ang Diyos sa buhay. Dahil po na po ay ang ating Panginoon. At bago po tayo sumunod sa pinakahalagang bahagi po natin gawain, nais po
At maging dito sa church, marami po tayong program. Una po dito yung gawain para ng mga bata, yung sa children, meron po silang party. So, may Christmas party po sila sa December 21, Saturday po ito ng hapon. Ating po ipadalangin na suportahan po natin ang gawain ng mga children. Tunay po na masaya po yan, natutuwa po yung mga bata. So, meron po kayong mga toys. Mga toys po dyan na magaganda pa. Baka pwede po nyo iparapol. Kung meron po, dahil hindi na po pinaglalaroan, mas malalaki po kayo. Amen? Sa mga young people naman po, may gawain din po sila. 21 yung mga bata. Ang mga kabataan naman, 22. Sa 22 po ng hapon, Sunday ng hapon po ito, meron po silang gawain na ito, revival. So maraming po mga kabataan na, alam po po, meron po silang mga ginagawa na pinaghahandaan po nila ito at marami po mga kabataan ang dadalo po dito. Ating po nagsama sa ating po panalangin na maging matagumpay po ito. At ang ating pong family day, para po sa lahat. Para po sa lahat po ito, family day and Thanksgiving. Tayo po ito papasalamat kay Lord sa lahat ng blessings na kanya pong binigay sa atin sa buong 2024. Gagawin po natin ito sa December 29. At dahil family day ito, hindi po tayo maglalunch. Lahat po, sama-sama, yung family ng Dolmar, sama-sama po tayo maglalunch po tayo dito. Ating pong dadalhin yung ating mga pang-lunch, ang ating mga special na pang-lunch. Dadalhin po natin dito dahil bless po ito. So, hindi po sobrang dami ang ating pong dadalhin, yung sapat lang sa December 29. So, dawa po, ay sama-sama po tayo. Balik po kayo dito. Magsama-sama po tayo sa December 29 sa ating mga family day. So, ayan po. At ating pong anniversary, marami na. Wala pa pong date na kasi pag-usapan po po ito. February, ang ating pong anniversary po, noong mga nakaraan. So, kung ano po yung mapiling date, wala pa po. Pero, pagkandaan na po natin ito. Yung ating pong anniversary, dahil 15th year anniversary po. So, amazing po ang ginawa ni Lord sa ating buhay. Amen? Sa kabila ng maraming mga challenges, nandito pa rin po ang church na tunay po na tumilos makapangyarihan po ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Ating po palakpakan si Lord. At alala po mga kapatid, po tayo pagawain every Friday. Dito po sa church prayer meeting po. Hindi lang po Sunday yung gawain po natin. Meron po tayong prayer meeting every Friday, 7:30 ng gabi. So lahat po, mananay, tatay, kung wala naman po kayo ginagawa sa bahay, hindi naman po walang importante gagawin. Kung pwede po, sama-sama po tayo dito mag-pray. Sama-sama po tayo dito, mga nanay, palaksin po natin yung prayer meeting. Ang sarap po manalangin sa Panginoon at mag-feed po na natutuwa si Lord. Kapag nakita po yung kanyang mga anak na sama-sama po nag-pray, hindi lang po Sunday nakikita. So kung meron po kayong time, hindi po kayo busy, hindi po kayo tali, kung pwede rin sama-sama po tayo dito. Friday, 7:30 na gabi. Every Friday po yan. Ipanalangin po natin sa Panginoon yung ating mga kahilingan, kagalingan, mga problema, ilapit po natin lahat sa kay Lord. Amen? Dahil sabi ko lang namin kanina, God is good. Napabuti po ng Panginoon natin na panangawin. Tunay po, nababuti po siya, lahat ka nang hihilingin natin sa Kanya, kung hilingin po natin yan, na may mananampalataya, ibibigay po ni Lord. Kaya, palakasin po natin ang prayer, meeting po natin mga kapatid. Amen? Amen. And now, mga kapatid, lalako na po tayo sa pinakamahalagang bahagi po ng ating gawain na walang iba po kundi yung pakikinig ng salita ng Diyos. Tunay po na si Lord ay mangungusap po sa atin ngayong umaga. Kaya po, dala po natin yung ating mga Bible
Praise God. Muli na Panginoon, tayo po ay ibukan manalangin. Hilingin po natin ang gabay ng Banal na Espiritu para sa kanyang salita. Mapagpalang Diyos, salamat po isang pa. Kinikilala po namin, Panginoon, at pinapaniwala ang salita ng buhay at makapangyarihan. Lord, dalangin natin buksan niyo po ang aming puso at isipan. Kung saan ang salita niyo po, Diyos, ay patuloy na amin po, Panginoon, maririnig, may isa sa pamunay, Panginoon. Lord, ang pangyarihan po, nakita kayo, O Diyos, na aming nakilala na napag-iitas. Sa bakit ng Panginoon, pagkain sa inyo po ang Espiritu na nakatuon, iniisip ang kabutihan niyo, Diyos, sa bawat isa sa amin. Salamat muli, Panginoon, sa inyo po ang papuri at pagdakila. Itago niyo po ako sa likod ng katwiran, Panginoon Jesus. Dahil, Panginoon, walang magagawa kung ako'y hiwalay sa inyo. I ask you, Holy Spirit, to be the one to speak to each and every one of us. Salamat po sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sige po, lahat po lahat. Natutuwa po ako, purihin ng Diyos. Kayo may masaya. Kamayan po yung katabi mo. Sabihin mo kami masaya. Tingnan ang Panginoon po natin na tayo masaya. Ang araw na ito ay pinagpala ng Diyos. Amen. Purihin ng Diyos, Christmas season. Pasko na ba? Pasko na po ba? Pasko. Ano kaya iniisip ng tao kapag Pasko? Nagtatrabaho, iniisip? Bonus daw. Sa nag-aaral, iniisip? Deadline, bakasyon. Tama po ba? Sa mga nanay, ano iniisip? Sa mga tatay, ano ba iniisip? Entrega, purihin ng Diyos. Pero sa bakit na mga kapatid, higit pa dyan ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Dahil may tunay na kaligayahan na binigay sa atin ng Panginoon, ay yung nakilala natin si Jesus, ang tagapagligtas. Wala nang iba. Palakpakan natin ang Panginoon Jesus. Hallelujah. Siya po ang dahilan kung bakit may Pasko. Tunay po na masaya ang bawat isa. Sa bagay po ang tema na bigay ng Panginoon, the birth of the Savior is the birth of our salvation. Naisilang ang tagapagligtas, naisilang ang ating kaligtasan. Bakit kaya kailangan maligtas ng mga tao? Kasi po, ang tao papunta sa kapahamakan. Pero salamat dahil sa Panginoong Jesus, meron tayong kaligtasan. Amen po ba? At ito po ang mensahe ng Panginoon na
Maria. Ngunit habang iniisip niya yun, ang isang anghel ay napakita sa kanya sa panaginip. Yan po, true dream. Nagpakita pa ang anghel ng Panginoon sa pamagitan ng panaginip. At dahil po dyan ay ito po sinabi ng anghel. An angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, Joseph, son of David. At sinabi po, son of David, galing po sa lahi ni David. Do not be afraid to take Mary home as your wife. Meaning, hindi sila mag-asawa, pero ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot na tanggapin si Maria bilang iyong asawa. Dahil ang pagbubuntis niya ay hindi naman po magitan ni Joseph o ni Jose, kundi sa pamagitan ng Espiritu Santo. So, nagsama po sila pero wala po pagsipin bilang mag-asawa. Ngunit yung word na yun na sinabi, galing po yan sa Diyos. Do not be afraid to take Mary home as your wife. Itinuri niya asawa. Si Mary. What is conceived in her is from the Holy Spirit. Tingnan po natin yung kapagyarihan ng Diyos. Yung kanyang pinagdadalang tao, conceived in her womb as a woman, ay galing sa ano? From the Holy Spirit. Amen. So sila po ay nagsama, bilang mag-asawa, pero ang pinagdadalang tao ni Mary galing sa Diyos. Which means, baby Jesus na yan. Yung tagapagligtas na yan, yung Messiah na yan po, came from God alone. The blood who is pure and holy. Nakukuha po ba natin? Wala pong bahid na human blood. Wala pong halo na human blood. Yan po ay pure blood of God. Amen? So, nakita po natin, dahil banal po ang Diyos,
magkaroon ng mga bituin, magkaroon ng araw, ng langit, ng lupa, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ay Diyos. At yung salita na makapangyarihan, yan po yung nagkatawang tao na sinasabi ko, the Word became flesh. Ang salita na makapangyarihan, ang salita ng Diyos ay nagkatawang tao at nanahan. Nabuhay na kasama po namin mga tao. At tinutukoy po dito, walang iba kundi ang bugtong anak ng Diyos, ang ating Panginoon Jesus. Hallelujah. At balik po tayo dito sa sinasabi ko na aklat ng Lucas. God brought good news to all men. Mabuting balita at hatid ng Diyos sa lahat ng tao. Sa atin po, bilang mga tao, marami tayo napapagpindang balita. Hindi lahat good news. May mabuti, meron hindi mabuti. Pero alam niyo po, ang Diyos lamang ang mayroong mabuting balita. Amen? At yun ang gusto namin mapakinggan. Yung mabuting balita na taglay ng Diyos, ibinigay ng Diyos para sa lahat ng tao. Anong balita po yan? Luke chapter 2, verse 8 to 9. And there were shepherds living out in the fields nearby. Yung po mga pastor. Sa ibang salin, yan po yung tinatawag na patas or tinatawag pajay in English. Sila po ay nandoon from the east. Malapit po pero sa labas na lugar na pinagsilan ng ating Panginoon Jesus. He will watch over their flocks at night. Nagbabantay ang mga pastor sa mga tupa ng gabi na yun. And the angel of the Lord appeared to them. Bakit aanay ng Panginoon? Napakita sa mga pastor na ito. Ano ang ugnayan ng mga patas na ito, tatlong patas na lalaki na ito, at pinakitaan ng anghel ng Panginoon? Lahat po itong binabasa ko, kukunin po sa pagkasila ng ating Panginoon Jesus. Amen? Amen. Mahalaga po ba sa atin ang Panginoon? Amen. Pakinggan natin mabuti. Kaya po, dito sabi, napakita ang anghel ng Panginoon dito sa mga pastor, nagpapastor ng kanilang mga tupa sa gabi. At sinabi, the glory of the Lord shone around them and they were terrified. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay nagliwanag sa kanila. Sila ay natakot. Eh sila, si ordinaryong mga tao na nagpapasko, biglang magliliwanag sa kapaligiran nila. Saan galing ang liwanag na yun? Sa Diyos. Amen po ba? Bakit? May iba pa bang mensahe ng Panginoon sa mga patas na ito? May iba pa bang mensahe? Anong mensahe ang binaba ng Panginoon sa mga patas na ito? Yan po. In Matthew chapter 2, verse 11, may picture pa niya na malaman. The Magi visited the
sila ay inutusan na pumunta doon dahil isisilang ang hari na ano? Hari na ng Diyos. Noong panahon na yun, ang hari ko, si Hari Herodes, napalitaan din na isisilang ang hari ng mga Hudyo. At first, ang pangako ng Diyos, isisilang ang ating Panginoon Jesus upang ligtas ang kanyang bayan. Sinong bayan ang tumutukoy dito? Ang piniling bayan ng Diyos. Ang Israel. Nakakalanggan. Dahil ililigtas ng sanggol na ito, ang bayan na piniling ng Diyos. Ang kanyang piniling. Outside po tayo sa bayan ng Diyos. Pero nakikita po natin na mayroong pagkakataon po sa madalang sulatan na sinabi na po tayo kahit na tayo ay labas sa kanya piniling bayan. Ganon po kabuti ang Diyos. So, dinaanan po with the help of the guiding star na siya gumabay sa kanila, hinanap nila. At pinasabihan din sila ni Hari Herodes, nung makita niyo, sabihin sa akin kung sa naroon ang sanggol na isinilang upang ako ay sumambalik. Tingnan niyo yung deception. Sa puso ni Hari Herodes, namamalitaan niya sisilang ang maghahari sa bayan ng Diyos. Sabihin niyo sa akin, sabi ni Hari Herodes. But in his mind, ano yung isip ni Hari Herodes? Ipapapatay niya yung sanggol. Nagkaroon siya na inggit. Nagkaroon na selos. Kung wari na naman, hanapin ninyo kung saan, kung baka kayo pumunta rin at sumamba. Diba, pag dumating ang selos sa puso, ang nangyayari po sa tao, nagkakaroon na hindi maganda reaction. So, ang pinili ng Diyos na mapagtas na lalaki na kaya mo tinawag silang pantas, sila ay sumusunod sa pinag-utos ng Panginoon. Yung sinabi na ang ng Panginoon, sundan ninyo, puntahan ninyo, saan po ba isinilang ang ating Panginoon Jesus? Sa Bethlehem, sa bayan na Judea. Doon po nila pupuntahan yun. Hahanapin nila ang sanggol sa pamagitan. Imagine mo yung karunungan ng Diyos, yung bituin na alam natin na maliwanag, ginawang gabay ng Diyos para sa kanila. Sa amin ng panahon na high-tech tayo, ano ginagamit natin gabay pa? Hindi natin alam ang lugar. Nag-waste tayo, di ba? Pero yung bituin, sino na makakagawa niyan? At ngayon, ang Diyos lamang. Amen? Ang Diyos lamang. Kaya po, lahat ng patungkol sa pagsilang ng baby Jesus, mamamangha tayo. Yung kaparaanan ng Diyos. Si Jesus ay Diyos. Pero hindi pinili ng Diyos na siya'y makipanganak sa isang sikat hospital. Kung hindi inahambol, sabi ng Biblia, sabsaban. To show humility sa ating pong mga tao. Nakalagay na simple na isilang. Dinalaw mo ng tatlong pantas at mayroon silang treasures na baon. Ano yung mga baon nila? Ano yung baon ng tatlong pantas?
incense. In other translation po, pinignan ko incense. Or ito po ba yung katulad ng mabango? Mabango po kasi ang incense. Tama po ba? Frankincense and myrrh. At ginawa nila na makita sila ay lumuhod. Bakit sila lumuhod? Sinakpa nila ang baby Jesus. Sakot pa lang yun. Sinakpa nila, lumuhod. They bowed down and worship Jesus. Giving honor. Dahil doon pa lamang, pinili sila ng Diyos upang ipakita ang hari na mga hari, Panginoon na mga Panginoon. Sinakpa nila, hindi po ba pagsabay para sa Diyos lamang? Nangusap na ang Panginoon sa kanila na ang sanggol na isisilang, yan ang tagapagligtas, yan ang Messiah, yan ang Panginoon. They bow down and worship Jesus. Sanggol pa lang po yan, mga kapatid. Glory to God. Kailangan po yung mataas na pagkilala, yung mataas na respeto ang pagtingin sa ating Panginoong Jesus. Inuulit ko po, si Jesus ang Savior. Naisilang ang tagapagligtas, naisilang ang ating kaligtasan, kailangan po natin parangalan ang ating tagapagligtas. Sila nagbigay gana. Sila nagparangal. Hindi lang sila sumamba. May baon silang ihahandog. May baon silang regalo sa tagapagligtas, mga kapatid. Tayo nagse-celebrate po ng Christmas season. Ano iniisip mo na regalo mo kay Jesus? Hello? Amen? Magplano po tayo. Ano ang regalo mo kay Jesus? Sila po nagbigay ng ginto, gold, frankincense, and myrrh. Ano ibibigay natin kay Jesus? Di po ba ang sentro ng Pasko, kung bakit may Pasko, ay dahil kay Kristo? Hindi po dahil sa tao. Hindi po dahil sa ano pa mang bagay. Kaya meron tayong pinagdiriwang, ito pang pinakamensahe ng Diyos sa atin, na ang tunay na diwa ng Pasko ay si Kristo. Hallelujah! Ilagay po natin sa ating isip at puso. Pagkapat tayo po ay nagsasaya, pagkapat tayo po ay nagbibigaya, tayo po ay nagpe-fellowship, tayo po ay nagbibigay galing sa Diyos, pero isipin po natin na si Kristo ang tunay na diwa ng Pasko. Nalagay po natin yan sa ating puso at isipan. Without Christ, there is no Christmas. Hallelujah! Glory to God! Kaya nga po, ito ang nais na ipaunawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Isinilang ang tagapagligtas. Isinilang ang ating kaligtasan. Without Savior, lahat tayo po mapupunta sa kapamanan. But with Jesus Christ, all who believe, all who receive Jesus Christ, there will be salvation in eternity. Inuulit ko po. Those who receive, those who believe that Jesus Christ is God, believe in His heart and His mind. Pinaliwalaan si Jesus
madagdagan ako sa inyo. Mabigat po yun. Walang hanggang ako sa mundo, mga kapatid. Kaya po, ating pong panghawakan, ating pagdiinan, ating po ilagay sa ating buong pagkatao. Si Jesus ang kailangan natin. Wala. Higit pa sa kayamanan. Higit pa sa katanyagan. Higit pa sa anumang panaglaan ng buhay. Basta meron kang Jesus sa buhay mo. Lahat ay masaya. Lahat ay masagana. Lahat ay maayos, mga kapatid. Si Jesus! Si Jesus! Si Jesus! Ang dapat natin kilalanin sa buhay natin, Panginoon at Hari ng mga hari. Glory to God. If you have Jesus Christ in your heart, ikaw ang pinakamasaya magdiriwang ng Pasko. Amen. Kasama ko doon, masaya din ang aking pamilya. Alam mo po, natutuwa ako ngayon. Kasi meron po ako na sa naaral. Iba pa yung discipleship next year. I was praying na glory to God. Yung ating pong pagkain ng kalma, we will spend more time. Ang rasan ko dyan, the name of our Lord and Savior is Jesus. Ang iba, tumatawag sa ibang pangalan. Pero there's only one name given under heaven in which people will be saved. Wala pong ibang pangalan din sa silong ng langit, kundi pangalan ni Jesus. Mga kapatid, iyan po ikintala natin sa ating puso. Dito po. Ang pangalan ng Panginoon Jesus. Lagi po kasi may prayer life na sabi, Lord Jesus, I am yours, you are mine. Hallelujah! Ang tingin po natin, kailangan we are in close relationship with our Lord and Savior. Matthew chapter 1 verse 21, she will be birth to a son. Si Mary po yun. And you have to give him the name Jesus. Today, kanino galing ang pangalan Jesus? Hindi po si Maria ang nagbigay ng pangalan. Hindi po si Joseph ang nagbigay ng pangalan. Ito po ay yung pinutos ng anghel na pinadala ng Panginoon. Ito ang ibigay ng pangalan. You are to give him. Inutusan sila. Ito ang ibigay ng pangalan, Jesus. Meaning, galing sa puso ng Diyos ang pangalan Jesus. Amen? Di po ba tayo pagka ibigay ng pangalan sa ating naging anak, pinipili natin ito gusto ko. Hindi ka magbibili ng pangalan sa anak mo na hindi gusto. Tama po ba? Nanay, tatay, yung pangalan gusto natin.
Hallelujah. Ang sabi ko dito, today the dawn of the Savior has been born to you. He is the Messiah. Messiah. Ito mo hinihintay ng panahon ngayon ng bayan ng Diyos, yung Messias, yung tagapagligtas. But only if you believe in Jesus Christ ang panahon ngayon. Hindi lahat naniwala. Kaya nga po, may pagkakataon noong ang Panginoon Jesus ay nag-minister na dumaan siya sa Jerusalem. Tumawag siya. Pinalisan niya ang kanyang bayan. Bakit po? Siya ay Diyos, nagpakumbaba. Binigay niya kayo sa akin. Pero meron po hindi naniwala. May naniwala, pero maraming hindi naniwala sa Panginoon Jesus. He is the Messiah. Hindi lamang sa Messiah, He is Lord. Pag sinabing Lord, Panginoon ang ating buhay, how do we honor Lord in our life? Paano kung ba natin pinapaalala ang ating Panginoon? Paano natin siya pinapahalagahan sa ating buhay? Siya ay Panginoon. When we say Lord, sana hindi lang po natin sa tatanggapin Savior, tagapagligtas. Iba pa rin po pag sinabi ko, Panginoon po si Jesus. Pag sinabi Panginoon, tayo ang servant, siya ang Lord. Amen? At ang servant, walang gagawin kundi sumunod sa sinasabi ni Lord. Nakukuha po ba natin? Ang servant, taga-sunod lamang. Dapat tayo sunod na sunod kay Lord. Kung saan ka tayo dalhin, susundan natin. Kung ano papagawa ni Lord, gagawin natin. Kung ano kagustuhan ni Lord, siyang masusunod, hindi sarili natin. Ganun po ang pagiging Panginoon. Tingnan niyo po yung alaga nating aso. Yung aso alipin, servant. Yung may-ari, yung owner, siya yung Lord ng aso. At saan siya dalhin? Makakatanggi ba yung aso? Hindi. Susunod lang siya. Ano man ang paggawa niya? Pag sinabi ng may-ari ng aso, maupo ka, sit down, susunod ang aso. Lumakad ka, susunod siya. Ganun po mga kapatid, pag sinabi natin, Jesus is my Lord. Jesus is Lord. Pinagdidiinan po ito sa akin ng Panginoon. Ako ay yung Panginoon. Tayo po'y tagasunod lamang. Tayo po ang dapat na magpakumbaba. Tagasunod tayo ni Kristo. Hallelujah! Gusto niyo po ba maligos ang kagalakan sa ating sa inyong buhay? As servant of Jesus Christ. Hallelujah. Glory to God. Number 3, sabi po, God's love is the reason of our celebration. Tayo nagdiriwang sa kapanahogan ng Pasko. Sabi namin pabasa, Pilipinas ang may pinakamahabang celebration ng Christmas. Bakit kaya? Pero palaman, nabibili na. Diba? God's love is the reason of our celebration. Kung bakit ibinigay ang ating Panginoon, siya po yung kaisa-isang anak ng Diyos. Begotten Son of God. Sabi diyan, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Nag-iisang anak po yun. Unawain po natin ito. Iisa po ang ating Diyos, mga kapatid, isa lamang. Pero may tatlong persona. Father, Son, and Holy Spirit. Ulitin po, iisa ang Diyos natin. May tatlong persona. Father, Son, Holy Spirit. Ang sabi ng Ama, ipagkakalo po ang anak. At yung anak ay si Jesus. Para sa po, sino man sumampalatay sa Kanya ay hindi mapahaba, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maliwanag po
laid down His life for all of us. Na tayo dapat na mapupunta sa kapahamakan. Dahil sa kamatayan ni Kristo, ng ating pagsusakos ng Kalbaryo, inalay niya ang kanyang buhay sa atin upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Ito our place. Dapat tayo po'y mapagsahan. Dapat tayo po'y mamamatay. Dapat tayo po'y mapupunta sa hell. Yung kaluluwa natin. Pero hindi na po mangyayari yun. Dahil pinawanan ng Panginoon Jesus, binayaran niya ang ating kasalanan. He paid the price for our sins. Binayaran ng Panginoon Jesus. Siya po ang naging substitution. Kaya tinatawag ko siya Magnus, Redeemer, Savior, Healer, mga kapatid. Hindi lamang po kasalanan ang naibang ng Panginoon sa krus, maging ang ating mga karamdaman. Jesus took our infirmities, all our sickness, all our diseases. He took it on the cross. Amen. He took it all. Lahat po. Cancer man yan, diabetes man yan, anumang uri ng sakit, asthma, sabihin mo na kung ang sakit yan. Lahat ng yan, kinuha na ni Kristo. Amen. Kanya kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga tao. Kanya kalaki ng Diyos. Pinapaunawa sa atin ng Panginoon dahil mahal ko kayong tao. Pinagay ko ang aking anak. Siya napako sa krus. Siya tumubo sa inyo upang kayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Makakasama natin ang Diyos forever and ever. This is the promise from God. Mga kapatid, paniwalaan natin. Pero, paniwalaan natin ang pangako ng Diyos. Huwag po natin pasalit ang problema. Bigyan natin kay Jesus. Lay down at the feet of Jesus. Marami po tayo isang concern sa buhay na ito. Inaalala. Totoo po yun, na meron tayong mga alalahanin. Pero once you lay down at the feet of Jesus, itulog mo na yan sa Panginoon, pinanalangin mo na, magsaya ka na. Amen? Ang binagyo mo na sa Panginoon, Lord, I am healed by your stripes. Magsaya ka na. Lord, I am rich in your name. Lagi ko po dinideclare, I am rich in Jesus' name. Nakalaya na po ang tao sa kahirapan. Nakalaya na po ang tao sa lahat ng uri ng pagkakagapos mula sa kaaway. Nakalaya na po tayo, kinuha na yan ni Jesus. Mga kapatid, kaya po paghawakan natin ang salita ng Panginoon. Luke 19:10, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Imagine po, napakaganda, pinadala para hanapin at ligtas ang mga nawawala. Diyos pa ang hahanap sa atin. Siya lang nagligtas sa atin. Hinahanap tayo. Salamat sa Panginoon. Lahat ng narito, natagpuan na ng Diyos. Lahat tayo, nakita na ng Diyos. Lahat tayo, natagpuan na natin ang pag-ibig ng Diyos. Tama po ba? Kung may nagmamahal sa iyo na dakilang pagmamahal at higit sa lahat, yun ay mag-iba kundi ang Diyos. Higit pa sa pag-ibig na asawa mo. Higit pa sa pag-ibig na anak mo.
sa bawat isa sa akin. Purihin ang Panginoon. Lord God. Kayo mga kapatid, nais po ng isang pa sabihin sa inyo. Silang ang ating Panginoon Jesus, sinilang ang kaligtasan. Sino po naniniwala ka sa Panginoon? Lahat tayo ligtas. Kung pinikilala natin si Jesus, Panginoon ang ating buhay. Tagapagligtas. Amen? Palakpakan na po natin ang Panginoon. Pero mga kapatid, marami pa tayong nahanapin sa sabihan. Yung tatlong patas na lalaki, after na sila po ay magbigay ng kaloob sa Panginoon Jesus. At sila po ay sumamba sa Panginoon Jesus. Nag-usap ang Panginoon sa kanila na umuwi na sila. Hindi na sila dumaan kay Hari Herodes. At doon, kinala ang mabuting balita, the good news of salvation. Kinala po natin sa ating panahunan ang mabuting balita na Diyos. Na si Jesus at Panginoon. Na si Jesus at tagapagligtas. Na si Jesus ang prinsipe ng kapayapaan. Is the light of this world. Is the bread of life. Is our greatest physician. Amen? Is our Savior. Kung ano pa kailangan ng tao, nasa Diyos ang lahat. Amen. So, kung tayo tumayo po, tumayo ng Diyos. Amen. Sa Diyos ang paraan ng lahat. Amen. Meron po ba dito hindi pa tumanggap kay Kristo bilang Panginoon ng kanyang buhay? Meron pa po ba hindi kilala kay Jesus? We want to be assured. Kasi mahal po tayo ng Diyos. Para magyan ang kaligtasan natin. Meron pa po ba? Susunod tayo sa prayer. Simple pala lang ito. Mga kapatid, hindi po ito bagay na mahirap. And no one will condemn us. Ito po ay alam lang. Ako po ay alam ng Panginoon. Pinakadakila ko sa akin. Meron pa po ba dito? Is para simple prayer. Nasa kamay. And if you believe Jesus Christ within your heart, kung puso mo kinikilala siya Panginoon na nagmamaligtas, sasabihin ko sa iyo, mga kapatid, kayo na po ang pinakamapapalit ng tao sa environment. Amen? Sa lahat po naniniwala na. Amen. Sige po tayo pinadala. Salamat ang iyong Diyos. Sa salitaan niyo po sa mensahe. Na kayo po, Panginoong Diyos, ang tunay na ipagdiwang namin. Kayo ang tunay na diwa ng kapaskuhan. Kayo po, Panginoong Jesus, wala na lang. Jesus is the name above every name. We honor you, Lord Jesus. We praise your holy name, Jesus. Your name is precious. You are an awesome God, Lord Jesus. You are the King of Kings and the Lord of Lords. Lord God, you are the life. Jesus, you are the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through you. Lord, here we are, your people who believe in you. Guide us, lead us. Thank you for bringing salvation, O God, through our Lord Jesus Christ. Lord, dalangin po natin. At ulit po namin ang ikabuhay. Ang buhay ng nalulugdan ninyo. Buhay na sumusunod sa inyo. Buhay na nananampalataya sa inyo, Panginoon Jesus. Dahil po ang aming kailangan natin. Pinakapag-asa natin sa buhay ko. Salamat sa ibinabuhay ng isa. Salamat sa ibinabuhay sa pangalan ng Jesus. Amen. Siguro dahil tayo sa kasena, pinag-holy ko yun. Makakapupo na po ang mga kapatid.
Sumunod po ng talatang matapos makunan, dumampunin siya ng kopa, hawak po natin. At sinabi, ang kopa ito tipan ng pagtitibay ng aming dugo. Tuwing iinumin nito, gawin ninyo bilang alaala sa akin. Sapagkat nagkakain tayo na tinapay na ito at iinom ng kopa ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagpalito. Kaya nga po, sino man kumakain ng tinapay at umiinom ng kopa ng Panginoon sa parang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan ng dugo ng Panginoon. Kaya dapat sinasabi ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom ng kopa. Tingnan po natin, mga kapatid, ang kadakilaan ng Diyos. Kaya maniisip na nais pahayag bago tayo manalangin. Kaya maniisip na dapat para sa sinunan sa Panginoon. Jesus name. Hallelujah. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa kawalan ko na sumisimbolo sa iyo. Naniniwala kami, Panginoon Jesus, na may kapangyarihan ang dugo. Bawat mga nanatilis mula sa iyong katawan, habang kayo nakatayubay sa Diyos, ay makapangyarihan mo. Banal na dugo. At ito po, Panginoon, ay naglilinis ng aming pagkatao. Sa mga oras na ito, Panginoon, ipinagpapasalamat po namin sa iyo. Ang pagkabay-bay sa Diyos. Every drop of blood from you, Lord Jesus, is precious. So precious. So dear to us. Salamat, Panginoon. Dahil sa iyong kamatayan sa krus, nagkaroon kami ng buhay. Sa iyo, pagpapalagaan sa pangalan ng Jesus. Amen. Sabay-sabay po natin. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to God. Sige po, mag-proxy prayer tayo. Wala po uwi, mga kapatid, kasi ang ilang fellowship, kakain na yung sasayan, bawat isa, ay buhay mo na namin. Father God, we thank you, Lord, sa amin ko. Pinagawan ko, Panginoon, ang diwa ng Pasko. At marina sinariwa, Panginoon, sa ating puso at isipan, na kayo ang aming Panginoon at tagapagligtas. Kailangan po kayo suswala ng lahat. Kailangan ang aming pupurihin at dadakitan. Kaya patuloy namin, Panginoon, luluburan. Dahil kayo ang Diyos na aming buhay. Dahilan kayo, Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, pagdating niyo ang bendisyon. Sumayin niyo ang kapayapaan, pag-ibig, nagkala na mula sa Diyos. Sumayin niyo ang lahat ng pabor ng Panginoon, pag-iingat niya sa mga kayo kamarating. Ano bang hawakan ninyo, ano bang gawin ninyo, pagpapalain ng Diyos. Salamat, Panginoon, sa inyo lahat ng pabulit karangalan sa pangalan ng Jesus. Everybody says, Amen. Amen. Tulad ko ng Lord. Sige po, we will fix tables and chairs. Wala po po may mga kapatid, may dala, walang dala, tayo po magsasama tayo para sa Panginoon. Sige po, pwede po may hinginan ko sa mga tatay, mga bata natin. Ipag-aayos ko ang table.